So hello mga kabusing, welcome back again to my vlog. So for today's video, ang pag-usapan natin ngayon is yung Mr. International Philippines 2020 for my early top 20. Sobra talagang hiktik talaga at sobra talagang hirap mamili kung sino yung ilalagay mo sa top 20, top 10, top 5 at yung winners mga kabosing. Sobra talaga. So, before anything else, nais ko muna kayong batiin na magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali at syempre magandang evening po dyan sa inyong lahat. Sa lahat pong nanonood po sa aking YouTube channel, hello po dyan. Assalamualaikum, konnichiwa, bujon at mabuhay sa inyong lahat dyan sa mga subscriber ko dyan. Hello po dyan. And don't forget to like and subscribe and comments down below mga kabosing. So, here is my top early 20s na sa Mr. International. Kung sino yung mga favorites ko talagang makapasok sa semi-finalist. Let's begin with my number 20 na si Tanawan City na si Brent Jonathan Mendoza. So, ito muna tayo sa top 20 ko na si Tanawan Rizal. So, ang gwapo rin nyo ito mga kabosing at ganda rin ito ng kanyang katawan. So, pwede rin itong makakuha ng corona. Pero, pang number 20 ko siya kasi sobra talagang magagandang katawan at pwede talagang ilaban sa international. So, siya muna yung number 20 ko. For my number 19 spot is si sino ba yun? Si Solpin La Union. Solpin La Union ba yun? Ayan, andyan. Si Loretta Erno Jr. So, moreno yung kanyang beauty dito. Ang kanyang mukha parang Pinoy na Pinoy, no? Kasi when it comes sa skin tone is Pilipino talaga at sobra rin tong gwapo talaga si Lorito Erno Jr. For my number 18 spot is si Pampanga na si Ralph Lawrence Regala. So sobra talagang gwapo rin ito ni Ralph Lawrence Regala na hindi mo talaga siya maisasantabi sa at hindi mo talaga siya maiwawala sa top 20 kasi sobrang gwapo rin niya ito. Kasi maganda talaga yung kanyang face at syempre yung kanyang performance din pag doon talaga lumalaban talaga si Ralph Lawrence ng Pampanga, di ba? So ayan, next is si number 17 ko si Los Baños Laguna na si Jason Sardua. Ayun, Sardua. Ang hirap talaga mag-create ng kanilang mga spelling. So, ayan, kasi dito naman mo makikita si Ralph na ito na sobra din itong gwapo talaga. Kagaya ko na hindi mo talaga ito maisantabi sa kanyang performance at syempre sa kanya talagang body pa lang is mapapawaw ka talaga sa kanya. Syempre for my number 16 spot na from San Juan City na si Kelvin Dave Ranes mga kabosing. So ayun, dito pa lang sa picture na ito nga sobra talagang nakakagigil talaga yung mga contestant ng Mr. International Philippines. Hindi mo talaga din sobra talagang sakit sa ulo nito yung mga contestant na ito. Ang hirap talagang mamili kung sino talaga yung ilalagay mo sa top 20 mo. Matangkad to kasi sa pictures pa lang, di ba? Makita mo talaga na yung kanyang confidence sa kanyang pictures na hindi mo din talaga kakaila na makakapasok talaga ito sa number 16 ko. Yun. For my number 15 spot from Rodriguez Rizal na si Kelvin Roji Kabatak. Ayun. Si Kabatak naman, gusto ko dito yung kanyang hair na sobra talagang army talaga. At syempre, lalaki talaga yung kanyang
itsura at sa kanyang galaw talaga, sa kanyang face talaga. Kaya pinasok ko siya sa top 15 ko na si Kelvin Roji Cabata. Yan. For my number 14 spot is si Camiling Tarlac. Ayun, Camiling Tarlac na si Abdulaziz Barakat. Ayun. Sobra yung kanyang pangalan na parang isang si Abdulaziz sa parang Muslim. Kaya ganon. Ayun, sobra din tong gwapo rin talaga at ganda rin yung kanyang face, yung kanyang mukha, yung katawan. Parang nandun na din lahat talaga. Parang gusto ko rin ito maging kamukha nyo talaga. Maging kamukha kaming dalawa kasi sobrang ganda talaga ng kanyang katawan. Kahit hindi siya masyadong kalakihan, masyadong slim siya pero ganda ng katawan ni Camiling Tarlac. Next, for my number 13 spot is si Initaw Misamis Oriental na si Roji Pajardo. So ayan, ito din ito, ang moreno din. Maganda rin yung kanyang batak ng katawan at sobrang gwapo rin ito. I don't know sa personal kasi sa picture lang ako nabibase kasi ito kasi sa mga pictures is hindi mo makitaan kung pogi ba ito o hindi kasi sa pictures may filter talaga, diba? Katulad ko may filter, walang filter to, natural to na sobrang kinis ng mukha ko. So ayan. Next is si number 12 ko, si Pinamunghan Cebu na si George Kenny Fedri Kilan. So ayan, gwapong-gwapo no ni Cebu. Pinamungayan Cebu na si George Kenny. So dito mo rin talaga makita na dami talagang magaganda at pogi talaga sa Cebu. When it comes sa mga pageantry, palaban talaga yung mga taga Cebu. Kaya ito pang number 12 sa akin. So for my number 11 spot is si Bohol na si Lloyd Vincent Kaluma. So ayan, si Vincent naman ito is hindi mo talaga siya maisasantabi rin yung kanyang beauty, yung kanyang kagwapuhan. Andyan talaga siya, hindi mo talaga siya maisasantabi kasi when it comes sa kanyang height at yung kanyang performance din, yung beauty, yung tindig talaga, nandun talaga. Kaya pasok sa akin sa top 11 itong si Bohol. Next, for my number 10 spot is si Bulacan na si Matt Aldrich Gregorio. So dito naman sa Bulacan na parang si James Reid siya dito at hindi mo rin talaga ito maisasantabi kasi when it comes sa face, sa mata pa lang, iwan ko kung mata yan, kung tunay yan o contact lens kasi gwapong-gwapo rin ito talaga mga kabosing. Hindi mo rin ito maisasantabi kaya siya yung aking number 10. For my number 9 spot is si La Union na si JR Anos. Yun. Ito si La Union, manling-manly rin yung kanyang mukha, yung face din, gwapo rin to, yung mata, check na check sa akin kaya pinasok ko siya sa top 9 si La Union kasi baliw na baliw din ako sa mga face na ito. Pag ganito yung face, sure sa akin pasok talaga yan. For my number 8 spot is si Nueva Ecija na si John Mark Sibayan. Ito rin si Nueva Ecija, no? Ganda rin yung kanyang itsura. Gwapong-gwapo rin to at hindi mo rin talaga kakaila na maganda talaga. Hindi mo rin ito maisasantabi kasi tingnan mo naman sa face, sa tindig talaga is lalaking lalaki talaga yung kanyang itsura at yung kanyang face talaga is sobrang ganda. Next is si 7 ko is si City of San Jose del Monte na si Marlon Martin. Yun. Ito din, sobrang itong gwapo, cute din niya. Diba? Parang ako din, cute na cute din. Yung kanya kasing mata, yung kanyang mata talaga parang nangungusap talaga na parang nangaakit talaga yung kanyang mata dito. Si City of San Jose del Monte, diba? Tingnan nyo nga. O, diba? And then si Cebu City na si RJ Dinulan, siya yung number 6 ko kasi kahit hindi siya masyadong katangkaran, grabe yung kanyang atleta talaga to, basketball player din to. Tingnan mo yung kanyang katawan,
at yung kanyang face talaga, gwapong-gwapo rin talaga to ni Cebu City. Ito rin yung type ko dito sa mga face din na hindi rin ito nagpapaiwan talaga. Kaya number 6 sa akin si Cebu City. Next for my number pips is si number 5 ko pala, si Laguna na si Marvin Diamante. Ito din to, cute na cute din to. Sobra, kasi ito yata namukhaan ko to sa mga dating pagetero din to eh. Lumalaban ito sa mga Mr. Pilipinas, kahit saan pang patimbalak sa mga namukhaan ko rin to eh. Kaya lang na hindi na siya either semi-finalist lang siya or top 10, hindi na siya nakausal sa mga runners-up. At least dito, nakikita ko siya yung potential talaga na makakakuha din ng corona. Kahit anong corona, basta makakuha nito si Marvin Diamante. For my number 4 spot ko is si Tarlac na si John Paul Gundayaw. Ito rin to, nasa taga-Tarlac na ito. Sobrang itong gwapo at hindi mo rin talaga ito maisantabi kasi kaya ka ito nilagay sa number 4 kasi possible din to na makakuha ng corona. Ayan, diba? Si Tarlac kasi face pa lang, mukha, yung kanyang itsura pa lang, gwapong-gwapo. So, pag magsasabing yummy to, yun, ako nagsabi itong yummy din to eh. Maganda rin yung kanyang katawan eh. Yung face din, parang hindi kami magkakalayo, diba? Ayun. For my number 3 spot ko si Batangas na si Ray Mendoza. Ayun, kasi dito wala kasing pangalan eh. Si Batangas na si Ray Mendoza. So dito pa lang si Ray Mendoza, sobrang cute din to, parang batang-bata din to. Kaya number 3 sa akin si Ray Mendoza. Dito pa lang is cute na cute pa eh. Yung lips pa lang niya, yung mata, ayun, good na good sa akin itong si Batangas, diba? Yun. For my number second spot is si Zambales na si Charlie Cook. So dito naman si Charlie Cook, matangkad din to, hindi lang kasi na form pa yung kanyang body. Once na pag mag-gym na to, I'm sure na makakakanto sa finalist or magiging runners up or winners talaga si Zambales na si Charlie Cook kasi itsura pa lang, tindig pa lang, manhunt na talaga yung kanyang itsura, pang Mr. International Philippines na talaga, diba? Tingnan mo yung kanyang face, oh, sobrang cute din niya, oh, diba? Next, for my number 1 spot is si Arayat Pampanga na si Holo Eris Babur, diba? Ito kasi, iwan ko bakit ito yung number 1 ko kasi unang kita ko pa lang sa kanya, I like the eyes, the face, yung kanyang kung mag-emote na emote talaga si Arayat Pampanga. Nako, mai-inlove talaga sa kanya. Ganda rin yung kanyang katawan. I don't know sa kanyang performance kung magiging okay siya. Basta siya yung number 1 ko ngayon, si Arayat Pampanga na si Holo Eris Babor. Diba? Sino ba naman ito na hindi nyo maipagkakaila na sobrang cute niya, ganda ng mata niya, perfect na perfect sa akin. Kahit hindi siya makaabot na makakuha ng corona, runners up, basta siya yung number 1 ko ngayon, si Holo Eris Babor. Sobrang gwapo rin to, diba? Parang kami lang, chinito. Ayun. So mga kabosing, what do you think mga kabosing? Sino yung gusto nyong manalo bilang isang Mr. International Philippines 2024? Kailan ba ito yung kanyang papatimpalak? Next month yata, sa June yata yung kanyang coronation night. Basta comments down below mga kabosing kung sino yung gusto nyong manalo bilang isang Mr. International Philippines. Don't forget to like and subscribe, and see you in my next vlog. Have a nice day. See ya. Bye bye. Keep safe po. Subscribe please.